Halos libre nga lahat dito mga gulay sa probinsya, kaya naman kapag gusto mo ngang magluto ay pipitas ka nga or kukuha na nga lang. Kaya naman tara, samahan nyo ako, panoorin nyo mula umpisa hanggang dulo. Medyo matagal-tagal na nga din itong video na to mga mari, halos kararating pa nga lang namin dito. Kaya naman ngayon naisipan ko na nga itong i-voice over. Paano ba naman, hindi rin talaga ako dito nakakapag voice over. Paano, ang iingay nga kasi dito sa bahay ng mama ko. Kaya kung napansin nyo nga mga mare, madalas talaga hindi ako nakaka-upload. Pero ngayon, pinipilit ko naman na makakapag voice over nga ako. Paano ba naman kasi ipupunta pa nga ako doon sa medyo malalayo-layo. May bahay kasi doon na walang tao, kaya doon ako nagbo-voice over. Binalatan ko na nga pala itong gabi mga mare. Bali, kinuha pa nga ito ng kapatid ko kinabukasan pagkadating namin at doon nga ito kinuha sa basakan namin mga mare. Bali, tanim nga talaga ito kaya hindi nga ito Makati. Sabi kasi nila mga mare, kapag gabing ligaw nga daw ay Makati nga ito kung lutuin. Pero pag gabi na tanim nga daw mga mare ay hindi nga daw ito Makati. Ewan ko ba kung totoo. Nai-enjoy nga ako nito mga mare habang nagbabalat nga ako ng gabi. Paano ba naman, naaalala ko nga nung maliit pa kami madalas nga talaga namin itong inuulam. Kaya naman talagang sanay na sanay nga ako nitong magbalat or maglinis. May nakuha pa nga yung kapatid ko dyan mga mare na mga pinya, 3 piraso. Kaso nga lang pinitas na nga ng kapatid ko kahit bata pa nga, tinanggalan na nga ito ng karapatan para lumaki. Medyo mabusisi nga din talaga ang paglilinis nito mga mari, at tinyan nyo nga itong mga batuta ko habang naglilinis nga ako ng gabi. Ay nako, ang sarap-sarap nga talaga ng tulog nila dito sa may upuan. Dito nga lang ako naglilinis ng mga gulay mga mari dahil nga dito sa may tapang ko maliwanag nga. Kaya naman pag naggulay ako talagang dito nga ako napwesto. Extension nga ito ng bahay nila mama mga mari, at para na nga din siyang kubo. Kaya naman napaka-presko nga at halos dito nga lang kami nakatambay araw-araw. Pero kahit mahangin nga at presko na nga dyan mga mare, ay nako, naka-electric fan pa rin yung mga batuta ko. Paano ba naman kasi napakahalhalin nga nila. After 10 years nga mga mare ay natapos ko na nga din yung paglilinis. Tapos niyan ay hinugasan ko na nga ito dito sa gripo namin dito sa likod ng bahay namin. Hinugasan ko na nga yung mabuti mga mare. Paano ba naman paggabi kasi mayroon pa rin yan mga putik-putik, kasi nga ba naman ikinuha nga yan sa mga putikan doon banda sa may palaya namin. Kaya naman halos inisa-isa ko nga yung hugasan mga mare, at sinisiguro ko talaga na malinis nga yan dahil syempre kakainin nga natin yan. Pagkatapos ko nga dyang nahugasan mga mare ay sinalang ko na nga dito sa aming vintage na lutuan. Kaway-kaway dyan sa mga nakaranas ng ganitong abuhan mga mare. At habang sinasalang ko nga yung gabi mga mare ay inumpisahan na nga ng isa kong pamangkin ang pagkayod ng nyog. Bali 3 nyog nga yung kinakayod niya dyan. Matagal-tagal nga din dyan mga mare magkayod at medyo mahirap nga. Kaya naman pagkatapos nga ng pagkayod at ako naman yung nagpiga, bali pinigaan ko nga lang yan ang unang piga mga mare, konti nga lang ang nilagay ko na tubig. Pagkatapos pinigaan ko na naman ang pangalawang piga, maraming tubig na ngayon dahil yun nga yung isasabaw ko doon. Simpleng luto lang naman yung ginawa ko dito sa gabi mga mare. Ganitong paraan talaga kami nagluluto simula pa noong maliliit kami. Kaya naman kung ganito kayo magluto, kaway-kaway pareho tayo. Nung naluto na nga yung gabi mga mare ay tinatanggal nga namin yung pinakasabaw niya dahil sa paniniwala nga namin ito nga yung Makati pag hindi mo nga ito tanggalin. Pagkatapos ko nga dyang piniga yung pangalawang piga mga mare ay didiretso ko na nga ito dito sa may kaldero. Bali papakuliin nga lang namin ito ng konti, pagkatapos ay maya-maya ay titiplahan na nga namin ito. Habang hinihintay nga namin kumulo itong gabi mga mare ay ginayat ko na nga itong sibuyas at saka bawang. Yun lang talaga yung available dito mga mare, kaya hindi na nga ako naghanap pa ng kung ano-ano pa. Nung kumulo na nga ito mga mare ay nilagay ko na nga yung bawang at saka sibuyas. Pagkatapos naglagay na rin ako ng magic sarap, asin, paminta at tanglad. Maya-maya nga mga mare ay nilagay ko na nga yung 2 latang sardinas. Yun lang talaga ang sahog namin mga mare. Sardinas lang talaga ang madali-dali dito. Paano ba naman, malayo nga tayo dito sa Kabihasnan. Tingnan nyo nga ako dyan mga mare, halos hindi nga ako makalapit dito sa may abuhan namin. Paano ba naman, napakainit nga talaga dito pagka ganito ba naman kalakas yung apoy. Naku, para kang nasa impyerno. Maya-maya nga lang din konti mga mare ay nilagay ko na nga yung unang piga. Pagkatapos nagdagdag pa nga ako dyan ng panimpla dahil nga syempre tinikman ko muna kung masarap na nga at hindi nga ako nagkamali. Dinagdagan ko nga ito ng konti. Saglit nga lang ito pinakuluan mga mare at maya-maya ay luto na nga din ito. Kaya naman kumuha na nga kayo dyan ng bahaw dahil nga kakain na nga tayo. Ang sarap niyan mga mare, promise. Sabi ko naman sa inyo mga mare, makakakain talaga kayo dito ng libreng ulam sa
probinsya, kapag masipag nga lang talaga kayong mag-iikot dito sa kagubatan, makakakuha na nga kayo ng ulam na libre. Kaya naman kung umabot kayo dito sa kakapanood ng video ko, hay salamat naman mga mare at pinagtsatsagaan nyo yung voice over ko. Pa-like, follow and share naman mga mare. Yun lang, bye!